Before we continue with our inquiry, nais ko po balikan ng kaunti ang mga pangyayari mula sa ating huling pagrinig dito noong nakaraang araw. Maalala po natin na sa ating nakaraang hearing, nagkaroon po ng resolusyon ng ating committee na patawan ng contempt si Attorney Zulaika T. Lopez, Chief of Staff of the Office of the Vice President, on the ground po that she has unduly interfered with the conduct of these proceedings. While Attorney Lopez presented herself as respectful or courteous, nakita po ng committee na ang kanyang mga sagot at mga pagkilos mula nang mag-umpisa ang inquiry na to ay evasive, uncooperative, and untruthful. Ang suma total at kabuuan ng kanyang mga acts and responses ultimately convinced the committee that Attorney Lopez was guilty of interfering in and frustrating Congress' exercise of its power of legislative inquiry. Halimbawa, isolated incident. Isolated incident lang raw ang kanyang pagtanggal kay Yusek Gloria Mercado sa DepEd. Subalit napaamin rin siya kalaunan na may mga iba pa siyang mga tinanggal na opisyal sa DepEd kahit na hindi siya opisyal nito. Paulit-ulit din pong sinasabi ni Attorney Lopez na wala siyang alam sa utilization ng confi funds ng OVP. Paulit-ulit ito na sagot, subalit may mga dokumento at ebidensya kagaya na lamang ng mga sulat sa COA at testimonya mismo ng iba pa nating resource persons na nagtuturo kay Attorney Lopez bilang involved hindi lang sa pag-request ng confidential funds kundi pati na rin sa utilization at liquidation nito. Inamin ni Attorney Lopez na sila ng kanyang assistant COS na si Limuel Ortonio ang nakalagda sa sulat ng COA patungkol sa liquidation ng confidential funds. Inamin niya rin na nag-issue siya ng isa pang sulat na tinatangkang pigilin ang COA sa pag-comply ng isang subpoena mula sa tignan po ang totality of Attorney Lopez acts. Malinaw na mayroong clear, persistent, and willful attempt to interfere, frustrate, and defeat the inquiry undertaken by the committee. At dahil dito, ay nahatulan siya ng contempt under Section 11F of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. Ngunit, it seems na ginamit ang pagkakataon na ito upang i-distract at i-divert ang atensyon ng publiko palihis sa mga issue na tinatalakay natin. Mula Miyerkules hanggang Linggo, wala po tayong narinig na kahit na ano pang pagtugon sa mga findings noong nakaraang pagdrinig natin. Sadya pong pilit na tinatabunan ang mga tanong ng taong bayan ukol sa magkaibang pirma ni Kokoy Villamin mula sa acknowledgement receipts ng DepEd at OVP, pati na rin sa mala Superman na paglipad ni Edward Fajarda sa 27 lugar sa Pilipinas sa loob lamang ng isang araw. Imbis na sagutin ang ating mga katanungan, ay nag-stage po ng malasage sa loob ng Kongreso at nagpaunlak ng kung ano-anong kwento ukol sa pag-detain kay Attorney Lopez. Let me set the record straight. After Attorney Lopez was taken into custody by our Sergeant at Arms, madami po tayong in-extend na concession sa kanya at sa Vice Presidente. Humingi sila ng extension sa visiting hours kay Attorney Lopez. Pinagbigyan po natin. Kahit lagpas alas 7 ng gabi, dumating ang Vice Presidente noong Huwebes. Hinayaan po natin bumisita kahit hindi na visiting hours. Noong sinabi nila na may medical concern raw si Attorney Lopez, pinatingnan po natin ito kaagad sa medical director ng Kongreso para ma-ensure na physically stable si Attorney Lopez. Nung nag-request si Attorney Lopez na payagan siyang umattend sa kanyang physical therapy session,
para sa frozen shoulder, pumayag po tayo. Sabi natin, bigyan niya lang tayo ng schedule nito at sasamahan siya ng security personnel under kay Sergeant at Arms. Nag-request ulit si Atty. Lopez, magpapasama raw siya ng companion sa kanyang silid. Ang sagot po natin, okay, pwede kasamahan ng isang miyembro ng pamilya mo. Gusto raw po ni Atty. Lopez ng additional security personnel. Pinagbigyan din po natin. May request pa si Atty. Lopez, pwede raw po ba payagan ang personal physician niya na bumisita sa kanyang araw-araw? Sabi po natin, okay. Sundin lang po ang guidelines ng ating Office of the Sergeant at Arms dahil ang opisina nila ang umaasikaso sa seguridad sa loob ng Batasang Complex. Kahit na hindi visiting day ang Sunday, nung nag-request po si Atty. Lopez na payagan ng council at OBP staff niya na bisitahin siya ng linggo, hindi po natin tinanggihan ito. Ngunit nilagay nila sa security risk ang buong Kongreso sa pagpupumilit ng Vice Presidente na manirahan sa loob. May notice pa po tayong natanggap noong Biyernes. Mag-walking exercise raw si Vice Presidente sa loob ng Batasang Complex. Bandang hapon ng November 22, siguro noong naging malinaw sa OSAA na mananatili ulit ang Vice Presidente sa loob ng Batasan for that night, nakatanggap po ang ating committee ng report mula sa OSAA reiterating that the continued presence of the Vice President in the House of Representative Complex has disrupted its normal operations and has jeopardized security. Dahil po sa urgency ng concern ng OSAA, nagpatawag ako ng special meeting of the committee in accordance with Section 37 of the Rules of House of Representatives, which states that special meetings may be held by the committee, which may be called by the chairperson or by 1/4 of all its members, provided that the members shall be notified in writing or through electronic mail or instant messaging, indicating therein the date, time, place, and agenda of the meeting. Sa special meeting na yon, this committee unanimously resolved to transfer Atty. Lopez from the House of Representatives Detention Center to the Women's Correctional Facility in Mandaluyong. Para sa hindi pamilyar sa ating rules, nakasaad po sa Section 11 na nasa discretion po ng committee kung saan i-detain ang isang tao na nahaltulan ng contempt. The rule states that upon order of the committee, a person cited in contempt shall be detained in such place as the chairperson or acting chairperson may designate. Sa tanong kung bakit napagdesisyonan ito at ng committee na ilipat si Atty. Lopez, ang primary consideration po rito ay ang seguridad ng complex and to alleviate the strain caused to the staff by the continued presence of the Vice President and her contingent sa loob ng complex. Lalong-lalo na po ang mga security personnel natin sa OSAA. May breach of security protocols and guidelines of the House of Representatives on the conduct of visits to detained individuals. Kahit na ilang beses po tayo nanawagan sa Vice Presidente, patuloy pa rin po ang kanyang disregard and brazen non-compliance of the office orders prohibiting visitors from staying overnight in the premises of the House of Representatives. Today po sa hearing na ito, ni-request ko rin po ang Sergeant at Arms, retired PM General Taas, to be present and report on what really transpired sa transfer kay Atty. Lopez. Pero wag nating kalimutan na hanggang ngayon ay wala tayong natatanggap na malinaw na paliwanag kung bakit binudol ang mga kawani ng AFP na maglabas ng mga sertipikasyon na gagamitin pala ng DepEd
sa pag-justify ng kanilang paggamit ng confidential funds kahit na wala namang natatanggap na pera ang AFP mula sa DepEd confidential funds. At oo, isang misteryoso pa rin para sa taong bayan ang pagkatao nitong si Mary Grace Piatos. Sa bawat pagdinig po natin, patong-patong po ang mga natutuklasang kababalaghan sa nangyayari sa 612.5 million na confidential funds ng OVP at DepEd. At panawagan ko po sa taong bayan na huwag po natin hayaan na ibaon ang ating mga katanungan gamit ang mga diversionary tactics. Now we continue our legislative inquiry on the matter so we may ask the most important question. Ang pinaka-importante po sa tanong, saan po talaga napunta ang 612.5 million pesos na pera ng bayan? Maraming salamat po.